Hello, kamusta? At welcome ulit sa channel. May mga panahon ba sa buhay mo na napaisip ka, bakit parang wala akong kaibigan? Hindi dahil suplado ka. Hindi rin dahil masama ugali mo. Pero kahit anong pilit mong makihalubilo, parang hindi mo lang talaga makita yung mga taong ka-vibes mo. Tahimik ka, mahilig mag-isip. Minsan mas gusto mong maglakad mag-isa kaysa sumama sa mga walang kwentang usapan. At dahil doon, napagkakamalan kang malungkot. O minsan, may mga tao pang nagsasabi, ang lungkot mo naman, parang wala kang kaibigan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na baka hindi kalungkutan ang nararanasan mo? Baka ito ay isang tanda ng lalim, ng katalinuhan, at ng pagkakaroon ng tunay na kapayapaan sa sarili. Alam mo, sa mundo ngayon na lahat gustong maging in, ang tahimik na tao ay madalas hindi naiintindihan. Kasi sa panahon ng social media, kung wala kang maraming kaibigan, kung hindi ka laging may kasama, parang may kulang sa'yo. Pero hindi nila alam, may mga taong mas lumalakas kapag nag-iisa. May mga kaluluwang hindi tumitibok sa ingay, kundi sa katahimikan. Isipin mo to, kapag tahimik ang paligid, doon mo lang naririnig ng malinaw ang sarili mong isipan. Gaya ng sabi ni Albert Einstein, "The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind." Sa Tagalog, sa katahimikan, doon nabubuo ang mga ideyang hindi mo maririnig sa gitna ng ingay. At baka kaya ka konti lang ang kaibigan, kasi hindi mo hinahanap ang dami, hinahanap mo ang lalim. Hindi mo hinahanap yung mga taong makakainuman mo lang. Gusto mo yung makakausap mo ng totoo, yung kaya mong maging totoo sa harap nila, kahit walang filter, kahit hindi ka maintindihan ng lahat. Pero syempre mahirap yon, dahil karamihan sa mga tao ngayon ay komportable lang sa mababaw na usapan. Mas gusto nila yung mga tawa, kwentuhan, ingay. Pero ikaw, gusto mo ng katahimikan, ng lalim, ng sense. At dahil doon, parang palaging may distansya sa pagitan mo at ng mundo. Ang totoo, hindi ka naiiba. Mas totoo ka lang kaysa sa karamihan. Ang kakulangan ng kaibigan mo ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay palatandaan ng katalinuhan. Sabi nga ng isang matalinong tao, the more intelligent a man becomes, the more he prefers to be alone. Kasi habang lumalalim ang isip mo, mas nagiging selective ka. Hindi sa pagiging choosy, kundi dahil alam mo na kung sino ang karapat-dapat sa iyong enerhiya. Isipin mo na lang, kung araw-araw mong binubuksan ang pintuan mo para sa lahat, darating ang oras na makakapasok din yung mga taong sisirain ang kapayapaan mo. Kaya ang tunay na matalino, marunong pumili. Hindi lahat ng tao dapat mong papasukin. Hindi lahat ng friend ay tunay. At minsan, yung tinatawag nilang loner, siya pa ang pinakakalma, pinakakontento at pinakapayapa. Dahil sanay siyang marinig ang sarili niyang boses. Hindi niya kailangan ng kumpirmasyon para maramdaman ang halaga niya. Hindi niya kailangan ng maraming tao para maramdaman na siya'y buo. Pero ito yung parte na madalas hindi maintindihan ng iba. Ang pagiging mag-isa ay hindi laging malungkot. Sa katunayan, ito ay isa sa pinakamalalakas na posisyon sa buhay. Kasi kapag kaya mong tumayo ng mag-isa, hindi ka na kailanman matatakot mawalan. Ang mga taong hindi marunong mag-isa, sila yung madaling mabali kapag iniwan. Sila yung madaling masira kapag walang kasama. Pero yung taong tahimik, yung taong marunong maglakad mag-isa, siya yung may matibay na pundasyon. Siya yung hindi na kailangang i-validate ng iba. Kasi validated na siya sa sarili niyang paningin. Kung iisipin mo, ito rin ang dahilan kung bakit ang mga dakilang tao sa kasaysayan, mga pilosopo, manunulat, siyentipiko, ay madalas mag-isa. Hindi dahil ayaw nila sa tao, kundi dahil nauunawaan nila na ang katahimikan ay lupaing matabang kung saan tumutubo ang karunungan. Kapag nag-iisa ka, doon ka nagkakaroon ng espasyo para magmuni, para makilala ang sarili mo, para pakinggan ang tinig ng iyong kaluluwa na madalas nalulunod sa ingay ng mundo. At siguro, iyon din ang dahilan kung bakit minsan, habang tumatanda tayo, unti-unti ring lumiliit ang bilog ng ating mga kaibigan. Hindi dahil masama ang mga nauna, kundi dahil nagbabago tayo. Lumalim tayo. Natutunan nating hindi lahat ng koneksyon ay karapat-dapat ipaglaban. At hindi lahat ng katahimikan ay kawalan. Ang totoo, minsan ang katahimikan ay tanda ng karunungan. Kapag hindi ka na kailangang magpaliwanag sa lahat. Kapag hindi mo na kailangang ipakita ang bawat detalye ng buhay mo. Yun ang simula ng tunay na kapayapaan. Hindi mo na hinahanap na ma-please ang iba. Mas pinipili mo na lang na maging totoo sa sarili mo. At alam mo, may kakaibang kalayaan sa ganitong uri ng buhay. Kapag hindi mo na kailangang makipagsabayan, kapag kaya mo nang tumahimik kahit mag-isa ka, may kakaibang tibay na nabubuo sa loob mo. Hindi tibay na nakikita ng iba, kundi tibay na ramdam mo tuwing gabi bago ka matulog.
Yung alam mong kahit wala kang kaibigan ngayon, hindi ibig sabihin wala kang halaga. Dahil minsan, ang katahimikan mo ay paghahanda ng mundo sa mga koneksyon na mas totoo, mas dalisay, at mas tapat. Kaya kung nararamdaman mong kakaiba ka, kung parang wala kang tribe, huwag mong isipin na may mali sa'yo. Minsan, hindi ka lang talaga nilikha para sa mababaw na mundo. At ang mga kaluluwang malalim, hindi kailanman masisiksik sa mababaw na relasyon. May napansin ka ba? Habang mas tumatanda tayo, mas nagiging tahimik ang mundo. Hindi dahil nawala ang mga tao, pero dahil unti-unti nating natututunang hindi lahat ng ingay ay kailangan nating pakinggan. Ang tahimik na buhay ay hindi kawalan. Ito ay espasyo. Isang malinis na lugar kung saan pwedeng tumubo ang kapayapaan, disiplina at kalinawan. Sabi nga ng isang matandang pilosopo, kung gusto mong marinig ang katotohanan, tumahimik ka muna. Kasi paano mo maririnig ang boses ng isip mo kung palagi kang nakikihalo sa boses ng iba? Maraming tao ang takot sa katahimikan. Bakit? Kasi sa katahimikan, naririnig nila ang sarili nilang isip. At minsan, doon nila natatagpuan ang mga bagay na matagal na nilang tinatakbuhan. Mga alaala, mga pagkakamali, mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Kaya mas gusto ng marami ang laging may kasama, laging may ingay, laging may ginagawa. Kasi mahirap harapin ang sarili. Pero kapag natutunan mong yakapin yung mga sandaling tahimik, dun ka nagiging tunay na malakas. Dahil ang lakas na totoo ay hindi nakikita sa kung gaano karami ang kasama mo, kundi sa kung gaano mo kayang tiisin ang katahimikan ng may kapayapaan sa puso. Ang tunay na malakas ay yung kayang maupo mag-isa at sabihin sa sarili niya, okay lang, wala akong kasama ngayon pero hindi ako nag-iisa. Bakit? Kasi alam niyang hindi niya kailangang punuin ang sarili ng iba para maramdaman ang halaga niya. May mga sandali na ang pagiging mag-isa ay hindi parusa, kundi pribilehiyo. Ito yung panahon kung saan lumalalim ang pag-intindi mo sa buhay, kung saan natututo kang makinig hindi lang sa mundo, kundi sa sarili mo. Kung tutuusin, dito nasusubok ang disiplina. Yung kayang maghintay, yung kayang magtiis, yung kayang magtiwala na darating ang tamang tao, sa tamang oras, sa tamang dahilan. Kasi kung pipilitin mong palitan ang katahimikan ng kahit sinong kasama, baka mas lalo ka lang mapagod. May mga taong nagmamadaling mapuno ang paligid nila, pero hindi nila napapansin. Sa dami ng tao sa paligid, mas lalo silang nagiging empty sa loob. Mas mabuting mag-isa, kaysa kasama ang mga taong binubura ang kapayapaan mo araw-araw. Mas mabuting tahimik, kaysa magpanggap na masaya sa maling samahan. Ang kaluluwa mo ay parang tubig. Kung ilalagay mo siya sa maruming sisidlan, hindi siya mananatiling malinaw. Kaya kung gusto mong manatiling payapa, alagaan mo kung sino ang hinahayaan mong makisalo sa buhay mo. Hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. Hindi lahat ng nangumiti ay dapat tanggapin bilang kaibigan. Minsan, ang tunay na kabaitan ay yung marunong tumanggi. Hindi dahil suplado, kundi dahil may respeto ka sa sarili mong kapayapaan. At oo, may mga taong tatawagin kang weird, antisocial, or walang kwenta. Pero isipin mo to, baka kaya nila sinasabi yon ay dahil hindi nila pa kayang harapin ang sarili nilang katahimikan. Kasi ikaw kaya mong umupo mag-isa. Sila hindi. At minsan, ang lakas mo ay nakaka-trigger sa kahinaan nila. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka. At hindi mo hinahayaan ang opinyon ng iba na guluhin ang loob mo. Sabi nga ng isa sa pinakamatatag na kaisipan sa kasaysayan, kung gusto mong maging matatag, huwag mong hayaan na ang kapayapaan mo ay nakasalalay sa labas ng sarili mo. Ang totoo, karamihan ng stress natin ay galing sa pag-asa na yung mundo sa labas ay magbibigay sa atin ng saya. Pero hindi mo kontrolado yon. Ang kaya mo lang talagang hawakan ay kung paano ka tutugon, kung paano ka mag-iisip, at kung paano mo aalagaan ang loob mo. Kaya kapag napansin mong wala kang masyadong kaibigan, tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba talaga sila? O natatakot lang akong makinig sa sarili kong isip? Kasi minsan, yung loneliness na nararamdaman natin ay hindi dahil mag-isa tayo, kundi dahil nakalimutan na nating makipagkaibigan sa sarili natin. Subukan mong gumising isang araw at huwag agad hawakan ang phone mo. Huwag agad magbukas ng chat or social media. Lumabas ka, huminga ng malalim at makinig. Sa simula, parang walang maririnig. Pero kung magtitiis ka, maririnig mo rin ang tahimik na tinig ng loob mo. At yung tinig na yon, siya mismo ang gabay mo. Yun yung boses na matagal mo nang hindi pinapakinggan, ang sarili mong karunungan. Minsan, yung katahimikan na iniiwasan mo, siya pala ang gamot na matagal mo nang kailangan. Kasi sa gitna ng katahimikan, doon ka nagiging malinaw. Doon mo naiintindihan kung ano ang gusto mo, sino ang totoo sa'yo, at kung saan ka dapat patungo. At kapag malinaw na ang loob mo, kahit wala kang masyadong kaibigan, mapapansin mong hindi mo na hinahanap
Kasi hindi mo na kailangan ng madla para maramdaman na sapat ka. May kakaibang uri ng ginhawa kapag natutunan mong maging kaibigan ang sarili mo. Kapag marunong kang makinig sa sarili mong isip, marunong kang patawarin ang sarili mong pagkakamali, marunong kang magsimula ulit ng walang reklamo. Dahil yan ang tunay na anyo ng lakas. Tahimik, hindi mapagmalaki pero buo. At kung may mga tao mang aalis sa buhay mo habang nagbabago ka, hayaan mo sila. Hindi lahat ng koneksyon ay para pang matagalan. May mga taong dumarating para magturo, hindi para manatili. At minsan, yung pagkawala nila ang nagbubukas ng espasyo para sa mga taong mas totoo, mas kalmado, at mas kapantay ng lalim mo. Kaya wag mong madaliin ang lahat. Ang mga bulaklak, kahit pare-pareho ang lupa, may kanya-kanyang panahon ng pamumukadkad. Ganon din ang tao. Baka ngayon, panahon mo ng katahimikan. Pero darating din yung oras na lalapit sa'yo ang mga kaluluwang kasing lalim ng sayo. Yung hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo dahil mararamdaman nila agad kung sino ka. At pag dumating yon, marirealize mo na lahat ng panahong mag-isa ka, hindi na sayang. Kasi yun pala ang panahon na hinuhubog ka ng buhay para maging handa sa tamang koneksyon, sa tamang tao, sa tamang panahon. Alam mo kung ano ang isa sa pinakamalalalim na katotohanan sa buhay. Hindi mo kailangang maging sociable para maging masaya. Hindi mo kailangang palaging napapalibutan ng mga tao para maramdaman mong may halaga ka. Dahil ang halaga mo, hindi galing sa dami ng mga taong kasama mo, kundi sa lalim ng pagkakaintindi mo sa sarili mo. Ang pagiging mag-isa ay hindi sumpa. Ito ay isang biyaya na bihira lang ma-appreciate ng mundo ngayon. Sa katahimikan, nakikita mo ang mga bagay na dati ay hindi mo napapansin. Naririnig mo yung mga tanong na matagal nang nasa loob mo. At unti-unti, natututunan mong sagutin ito, hindi mula sa iba, kundi mula sa sarili mong karanasan. Sabi nga ng isang matalino, "He who learns to live alone has learned the secret of true freedom." Kapag natutunan mong maging buo kahit mag-isa ka, wala nang sino man ang kayang sirain ang kapayapaan mo. Kasi hindi na ito nakadepende sa kanila, nakaugat na ito sa loob mo. Ang mga taong marunong mamuhay sa katahimikan ay may kakaibang liwanag. Tahimik pero malalim. Hindi sila laging bida pero palaging kalmado. Hindi sila naghahabol ng pansin kasi alam nila na kung sino ang totoo, hindi kailangang ipilit. May mga taong dumadaan lang, may mga mananatili pero sila hindi nagmamadali. Dahil alam nila, ang tamang tao ay hindi kailangang habulin, darating ito sa oras na nakatakda. Kung isipin mo ang buhay ay parang ilog, kung laging magulo ang tubig, hindi mo makikita kung gaano ito kalalim. Pero kapag humupa ang agos, kapag tumahimik, saka mo lang makikita ang ilalim, malinaw, payapa, totoo. Ganon din ang kaluluwa mo. Habang maingay, habang puno ng kung sino-sinong tao, mahirap makita kung sino ka talaga. Pero kapag tumahimik ka, kapag natutunan mong hindi lahat kailangang ipaliwanag o i-post, doon mo makikita ang tunay mong anyo. Hindi kung sino ang gusto ng mundo, kundi kung sino ka talaga. Maraming tao ang nagtatago sa ingay. Nagtatago sa dami ng kaibigan, sa dami ng plano, sa dami ng palabas sa buhay nila. Pero ikaw, iba ka. May tapang kang harapin ang sarili mong katahimikan. May lakas kang maramdaman ang lungkot, tanggapin ito, at gawing aral. At yan ang hindi kayang gawin ng marami. Alam mo kung bakit bihira kang makahanap ng taong kasing lalim mo? Kasi ang lalim hindi basta nauunawaan, nararamdaman. At yung mga taong mababaw, madalas natatakot sa lalim. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi pa sila handa. Kaya huwag mong sukatin ang halaga mo sa kakayahan nilang maintindihan ka. Minsan hindi ka naman talaga mahirap intindihin. Masyado ka lang totoo para sa mundong sanay sa peke. Kaya kung konti lang ang kaibigan mo, huwag mong ikahiya. Mas mabuti na yung kaunting totoo kaysa sa maraming peke. Mas mabuti na yung mga kasama mong nakikinig ng tahimik, kaysa sa mga laging maingay pero walang malasakit. Hindi sukatan ng halaga ang dami ng likes, ang dami ng chat, o ang dami ng invitations. Minsan yung mga tahimik lang, sila pa yung pinakamasaya kasi wala silang kailangang patunayan. Sa totoo lang, ang pagiging mag-isa ay isa ring uri ng training. Ito yung panahon kung saan tinuturo sa'yo ng buhay kung paano maging disiplinado, paano maghintay, paano magpahinga, paano magpakatatag. Kasi kapag dumating ang tamang panahon, kapag dumating ang mga tamang tao, magiging handa ka na. Hindi mo na kailangan ng validation, hindi mo na kailangan ng drama. Alam mo na kung sino ka at hindi ka na basta-basta matitinag. Ang mga tamang tao hindi mo kailangang hanapin, na-attract sila sa kapayapaang dala mo. Yung tahimik mong kumpiyansa, yung paraan ng pagharap mo sa buhay, yung hindi mo kailangan ng ingay para mapansin. Dahil yung tunay na liwanag, hindi kailangang isigaw, sapat na na maramdaman. At yan ang dahilan kung bakit yung mga taong marunong mamuhay sa katahimikan
Sila rin yung pinaka nagiging magnet ng tamang enerhiya. Hindi dahil sinusubukan nila, kundi dahil totoo sila. Kaya kung ikaw yung tipo ng taong madalas tahimik, madalas nag-iisa, madalas hindi maintindihan, huwag mong baguhin yan. Dahil sa mundo ngayon na puno ng ingay, ang katahimikan mo ay kayamanan. Sa panahon ngayon na lahat gustong sumabay, ang kakayahan mong lumakad mag-isa ay regalo. At sa panahong lahat gustong mapansin, ang kakayahan mong manahimik ay kapangyarihan. Ano mga taong marunong mamuhay mag-isa ay hindi ibig sabihing sarado sa mundo. Ibig sabihin lang, pinipili nila kung sino ang karapat-dapat pumasok. At yan ang tunay na anyo ng karunungan. Hindi sinusukat sa talino, kundi sa kung paano mo pinoprotektahan ang kapayapaan mo. Kaya kung may makakalimutan ka man sa lahat ng ito, sana ito yon. Hindi mo kailangang madaming kaibigan para maramdaman mong mahalaga ka. Hindi mo kailangang sumabay sa lahat para mapatunayan mong sapat ka. At hindi mo kailangang matakot sa katahimikan. Dahil minsan, sa katahimikan mo, doon ka talaga naririnig ng mundo. At kapag natutunan mong yakapin ang panahong mag-isa ka, makikita mo. Hindi pala ito panahon ng kawalan, kundi panahon ng paglago. Habang tahimik ang paligid, mas malinaw mong nakikita kung ano ang dapat mong itanim, ano ang dapat mong bitawan, at sino ang karapat-dapat manatili. Dahil sa huli, hindi sa dami ng kaibigan sinusukat ang isang buhay, kundi sa lalim ng kapayapaan na kaya mong maramdaman kahit wala sila. Ang tunay na karunungan ay hindi tungkol sa pagiging kilala, kundi sa pagiging totoo. At ang tunay na kalayaan ay hindi tungkol sa kung ilan ang kasama mo, kundi sa kung gaano ka komportable sa sarili mong presensya. Kaya pag may nagsabi sa'yo, parang wala kang kaibigan, ngumiti ka lang, sapagkat minsan ang mga taong walang kaibigan, sila yung pinakatunay, pinakamapanatag at pinakamalaya. At kung isa ka sa kanila, alam mong totoo to,